Hello, good evening. Kamusta na kayo? Pasensya na kayo dahil ngayon ako talaga share ng Word of God, no? So, pag minsan iniisip ko ano kayang i-share ko ulit ganun. So, nag-decide ako talaga na kay Rick Warren, no, itong The Purpose Driving Life. So, napakaganda talaga ito. Marami talagang napaka-famous itong The Purpose Driving Life, no? By Rick Warren. Ito naman ay Tagalog edition. Meron din itong English, but dalawa kasi yun sa akin, no? So, mas gusto ko talaga ang Tagalog. So, maybe last year yata yun, meron akong sa family group ko, sa mga kamag-anak ko, no? Mga kamag-anak ko ay tinakal namin ito, isa-isa kami, no, na nagsishare, no. Napakasaya talaga namin ngayon noon, no. And doon din sa aking mga friends, no, na mga Christians din, no. Meron akong isang friend of mine na talagang napakagaling niya talaga mag-share, no. Oo. And ito rin aming tinatakil, no. Napakaganda talaga ito dahil ito ay nagkakaroon to ng aral sa bawat isa at of course reminding us, no, as a Christian's life. Okay, so dito muna ako mag-start sa 1, no, sa chapter 1. So ang lahat ay nagsimula sa Diyos, no. So hindi ko alam hanggang kailan natin ito matatapos, but once a week lang naman ako mag-share sa inyo. At of course, ang iba dyan, maraming mga ganito, no? Maraming mga kopya, no? So, masarap talaga ulit-ulitin din ito. Matagal na rin ito sa akin. I think 18 years ago. Siguro, I think, ganun. 18 years o 15 years, no? Pero nakatago lang siya kasi maganda talaga, no? Okay, mag-start muna po tayo. At dito muna tayo sa umpisa, no, wait lang ha. So dito muna tayo sa kasalamin muna ako dahil para hindi ako magkamali. Anyway, hindi ako magsalamin, ganun din nagkakamali pa rin, no. Kasi pag minsan nakagay ngayon dito sa Japan, kailangan talaga mag-work, no. So, madaling araw pa lang ay gising ka na, ngayon lang talaga ako nakapagpahinga, no. So, minsan mata ko antok-antok, no, antok-antokin ka pa, ganun. Kaya lalong mahirapan. So, magsasalawin muna ako. So, ito yung ating umpisa dito, no, sa bakit ba ako narito sa mundo. So, basahin na muna natin yung Bible, ang verses, no, sa Kawikaan 11 verse 28. Bakit ba ako narito sa mundong ito, no? So, malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman, no? Totoo yun, no? Hindi naman kasi nasisave yung pag may pera tayo, hindi naman nasisave yun, no, sa ating buhay, no. So kailangan talaga natin maging matuwid talaga tayo, no, sa pagpanampalataya sa Panginoon. Okay, so anyway, marami na din naman, no, ilagay natin yung sa pera. Hindi naman pwedeng of course maraming mga Kristiyano mayayaman, di ba? Maraming mayayaman na Kristiyano, pero alam natin na God first, no. Maraming mayaman mga Kristiyano tumutulong sa mga mahirap. So hindi naman lahat ng mayaman ay talagang masama. Depende yun sa sitwasyon. Okay, but ito ang nakalagay rito, malalantang nila malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman, sa Kawikaan 11:28.
So, dito naman po tayo sa Jeremias sa 17 verse 7 to 8. Ngunit maligaya ang taong nananalig kay Yahweh. Pagpalain ang umaasa sa Kanya, ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating pang init sapagkat namamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong alalahanin, patuloy pa rin itong namumunga. Okay, amen. Okay, kailangan talaga nating umasa sa Panginoon, no? Na magkaroon tayo ng umasa na hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon, na magtiwala lang tayo sa Kanya, okay? So, ito muna, no? Ang ating itatakil ngayon ay sa 1, no? Sa 1 muna tayo, no? And then, after, tuloy-tuloy ito, pero by chapter na lang tayo, no? Okay, dito sa 1, no? Ito sa 1 sa The Purpose Driving Life. Dito, ang lahat ay nagsimula sa Diyos. Okay, totoo yan, no? Ginawa niya ang lupa, ginawa niya ang mundo, no? Karagatan, gumawa siya, everything, no? Gumawa siya, no? Tapos, last ay gumawa siya ng tao, di ba? So, ang lahat ay nagsimula sa Diyos, sapagkat ang lahat ay nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos. Sa pamamagitan niya ay para sa Kanya. Sa Colossus 1 verse 16 po ito, no? And then, hanggang ayaw mong isiping may Diyos, walang saysay ang magtanong ka tungkol sa layunin ng buhay. Okay, totoo yan. Kung wala kang Diyos, walang saysay ang buhay mo, di ba? Miserable. Walang pagbabago sa buhay mo. Hindi ka maligaya pag wala ang Diyos, kasi andyan yung trouble na hindi mo makayanan yan dahil wala kang Diyos, no? So ito, no, nagpan ako ng konting research, no? Ang sabi rito ay, ito ay hindi tungkol sa iyo, hindi daw ito tungkol sa atin, no? So, ang layunin ng buhay mo ay higit pa sa katuparan ng iyong pansariling mga plano. No? Kapatagan ng iyong isip, at kahit ang iyong kaligayahan, ito higit pa sa iyong pamilya, profesyon, at kahit sa pinakamatayog mong mga pangarap at ambisyon. No, marami tayo ng pagkakuan natin, no? Ang layunin natin sa buhay natin, no? Pang sarili lang natin, no? Before, no? Syempre, bata pa tayo, syempre, aral, laro, ganun, nakakaon ka sa magulang mo, and then, marami kang pangarap sa buhay mo, no? Pero hindi mo, siguro, sinasabi mo sa magulang mo, pero hindi mo, sinasabi sa Panginoon na hindi mo binibigay yung buhay mo sa ating Panginoon, no? Sa pansariling plano lang yun, no? So kung gusto mong malaman na kung bakit tayo nilagay ng Diyos sa mundong ito, no? So syempre, sa ordinaryong dito sa mundong ito ay magkaroon ka ng family, of course, family, no? And then, of course, ambition mo. Ano ba ambition mo sa buhay mo? Ganun. So, yun lang, of course, naniwala sila o tayo na naniwala na may Diyos, pero hindi nila isinabit yung buhay nila sa Panginoon, no? So, yun ang nakalagay rito ay pansariling layunin lang yun, pansariling plano, no? Yun, no? Pero if kung gusto mo talagang gusto mong malaman na kung bakit tayo nilagay ng Diyos, no? Bakit kayo tinalagay ng Diyos sa mundong ito? Bakit kaya ako sinilang sa mundong ito, no? Bakit kaya ako sinilang? Bakit kaya? Anong reason, no? Kailangan mong magsimula sa Diyos, no? Ayan. Kailangan nating makinig, no? Magsimula sa Diyos, no?
bakit kaya ako nandito, no? Kailangan nating malaman kung sino ba ang Diyos, ano ba ang Diyos, no? Ano ba ang kababalaghang binigay niya para sa atin? Bakit ba tayo nagkaroon ng chance na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? So, marami, iba-iba pa, no? So, tayo ay isinilang dahil sa kanyang layunin. Totoo yan, no? Totoo yan, mga kapatid, no? So, syempre, hindi pa nga tayo sinilang alam na niya, no, kung sino ang ating magulang, no? Alam na niya kung ano mangyari sa buhay natin. So, pinili tayo ng Panginoon, no? Pinili tayo ng Panginoon na may layunin ka sa mundong ito, parang ganun yun, no? Okay? So, kailan, syempre, no? Even though pinili tayo ng Diyos, itong gusto niyang para sa atin ay mabait pa rin siya dahil nagkaroon pa rin tayo ng nagkaroon tayo ng free will, no? Kung saan mo gusto, sa kanya ba o sa mundong ito, no? Okay, so yun na nga, no? So kailangan mong magsimula sa Diyos. Tayo ay isinilang dahil sa kanyang layunin, no? Kanina sinabi ko, hindi para sa ating sarili. Hindi ito para sa ating sarili, no? Kasi kung para sa ating sarili lang ay kailangan i-confirm natin sa Panginoon, no? Kailangan natin na tama ba yung ginawa natin, gano'n, no? Di ba? Oo, kasi mahirap talaga na padalos-dalos tayo, di ba? Padalos-dalos tayo, hindi naman na nauna yung sisihan, kundi nasa hulihan, no? So halimbawa, ano ba ang gusto mong gawin or ano ba ang dapat kong gawin, no? Ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang gusto kong gawin, no? Sa buhay ko, sa mga ambisyon, to pangarap. So lahat talaga tayo mga ambisyon, pangarap, no? Ako noon, ang ambisyon ko noon ay ano yun, flight stewardess, no? Yun ang ambition ko talaga noon, no? Hanggang ano yun, nawala yun dahil ano yun, ewan ko, ba't nawala, hindi, naging, ang ambisyon ko, gusto ko maging, international model. Ayun, nagkatotoo naman, no? That was long time ago, no? Before, no? Before pa yun, nung bata-bata pa tayo, no? So, ito, no? Ano ba ang dapat kong gawin sa buhay ko, sa mga ambisyon ko, sa pangarap, para sa kinabukasan, no? So, hindi mo marating ang layunin sa buhay mo kapag nagsimula ka sa sarili mo. Sarili mo, para kang nagsimula sa dapat talaga magsimula ka sa Diyos. Yes, kasi para sa akin tama talaga yun dahil kung sarili lang natin and then kagaya nung meron din ako na nakukuha na naririnig o marami akong friends na ilagay natin na kukuha ng isang anong gusto niya maging kuan siya. Ilagay natin doktor, nagbagong isip niya, nurse na lang, parang gano'n, no? Hanggang paiba-iba na yung kinukuha niyang kurso, di ba? Hanggang namulubi na lang, sabay gano'n. Pero totoo talaga yan, mga kapatid, no? Kailangan natin siguraduhin natin sa ating sarili, no? At ihingi natin sa Panginoon. Ipag-pray natin, ano ba ang nakakarapat sa akin? Kaya naman bahala, Lord. Ibigay, siya na ang bahala, no? Na ipaubaya mo sa Panginoon, no? Kasi hindi mo mararating ang layunin sa buhay mo kapag nagsimula ka sa sarili mo. Of course, kasi hindi mo alam kung ano mangyayari bukas, di ba? Hindi mo alam kung nagkamali ka o hindi. Pero pag once na ibinigay mo sa Panginoon kung ano mga plano mo, kuan mo, di syempre ay gagabayan ka ng Panginoon, no? Okay? So, maraming tao ang nagtatakang gamitin lamang ang Diyos, no? Tama yun, no? Minsan ay marami dyan, no? Sa Mindanao ba yun? Naging uso yun. Hanggang ngayon, nangingilabot ako talaga, no? Na sinasabing ako ang Diyos, parang gano'n, no? Meron namang ibang kalungkot man, may iba namang churches na ano yan, iba-ibang relihiyon na ginagamit ang Diyos dahil para magkapera sila, no? Oo, sama-samang gawain, no? Maraming tao ang nagtangkang gamitin lamang ang Diyos para makamtan ang kanilang mga pansariling
hangarin, no? Yun ang nakakalungkot, no? Di ba? So, syempre, kung anong yun, hindi talaga maganda yun. Of course, malaking parusa yun, no? Dahil ginagamit nila ang Panginoon, no? So tayo, no, ikaw ay nilikha ng Diyos at para sa Diyos, hangad mo ring itong maunawaan, no? Hangad natin itong maunawaan, no? So hindi mo rin maunawaan ang buhay, no? Hindi mo maunawaan ang buhay, no? Kailangan i-consult mo sa Panginoon kada anong plano mo sa buhay mo, mag-asawa ka man, anong klaseng trabaho ang gusto mo, or ilagay natin, mag-abroad ka, kailangan pag-pray talaga natin, no? Kasi hindi natin alam ang buhay, no? Pero hindi tayo iniiwan ng Diyos, no? Andiyan lang ang Diyos, no? Hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim, no? At na may pagsubok ka pa, no? Magtiwala ka lang sa Panginoon. Of course, maraming mga pagsubok, mga trials, temptations, everything, no? Nandiyan lang siya. Hindi kanya pabayaan, basta magtiwala ka lang sa kanya, no? Hindi kanya pabayaan na ano ko lang sa dilim yung mga ano yun, hindi kalugulugod, no? Kalugulugod na, paano ba yun sa Tagalog? Kalugulugod na sitwasyon. Hindi kanya pabayaan kasi nagtiwala ka sa kanya, no? Of course, no? So, kailangan ang Biblia ay ang ating manual. Ito yung ating manual. Dito saan ba yung sa kuan? Ito yung manual natin, no? Ito ay ipinapaliwanag ang hindi kayang ipaliwanag ng aklat ng self-help o kaya ng filosofiya, ang sabi ng Bible, no? So, walang kuan talaga, napakalaga talaga ng Biblia, no? Mahiwaga talaga siya. Dahil bakit kaya ito'y ginawa ng mga propeta before long time ago, at nang nakakasama nila ang Panginoon at of course, filled the Holy Spirit, no? Ginaid sila, no? So, hindi siya basta-basta lang na even though there is a famous writer, no? Hindi walang kapantay ang Biblia, no? Walang kapantay. Siya isang mahiwaga ang ating Biblia, no? Okay? At kumuha naman yung ka-phone ko talagang rito sa Japan, March na ngayon, no? Grabe, ang lamig-lamig talaga. Akala mo mag-snow, pero wala namang snow, pero super lamig. Kaya ang daming kafunsyo. Hindi ko lang alam kung anong English nun. Tagalog, hindi ko alam. Ang daming nahirapan. Ang ilong, no? So, ang tatlong talatang ito ay nagbibigay sa atin ng mahalagang prinsipyo tungkol sa layunin ng ating buhay. Isa ay matutuklasan mo kung sino ka, no? Isa ay matutuklasan mo kung sino ka at kung ano ang layunin mo sa pamagitan ng pagkakaroon ng relasyon kay Jesucristo, no? Kung ikaw ay walang ganitong kaugnayan, ipapaliwanag ko sa iyo, no? Kung wala kang kaugnayan, inusan ka, ganun ba? No? Of course, marami talaga, no, na they believe in God, but hindi pa nila, naniwala silang may Diyos, pero they're confusing, right? Naniwala sila sa ating Panginoon, naniwala sila, but hindi pa nila sinurrender yung kanilang buhay. So, if isa kayo sa ganitong bagay, ay ipapaliwanag ito ng Panginoon. Of course, nandyan yung Biblia, no? Maraming mga teachers naman, no? Sa mga Sunday school, sa church, of course, no? At ito rin ang ating i-guide natin dito ay pwede ko na-explain sa inyo, pero hindi naman by Jumban, by chapter ito, no? Okay. So matutuklasan mo kung sino ka ay huwag at kung ano ang layunin mo sa pamamagitan ng pagkaroon ng relasyon kay Jesus, no? So ikaw ay walang ganitong kaugnayan. Kung wala kang relationship sa Panginoon, ay ipapaliwanag ko, sabi niya, ipapaliwanag ko sa sunod sa napahina. So next chapter na ito, kapatid, no? Sa chapter 2, no? Ipapaliwanag natin kung paano mo ito masisimulan. Okay? So next chapter dito tayo sa sa 2. Sa 1 kasi tayo, no? So sa next week, I am going to explain, or I'm going to explain this verse
this chapter, hindi ka isang aksidente. Dito tayo sa number 2 na tayo, no? Sa next week ito, kapatid, no? So ito ay sa 1 lang ay kailangan nating sa next week ay ipapaliwanag natin ito, no? At number 2 is bago mo naisip ang Diyos, matal ka na niyang inisip, no? Ang sarap, no? How sweet ang Panginoon, napakabuti ng Panginoon, no? Hindi mo pa siya iniisip, alam na niya, iniisip ka na niya, di ba? Iniisip niya, napakabuti. Ang galing, no? Nakaka-touch talaga, no? Nakaka-touch, nakakaiyak, no? Parang ramdam mo yung kanyang presensya, no? Napakabait niya, no? So, bago ka pa nabuo sa sinapupunan ng iyong ina, no? Bago ka pa, no? Sa sinabi ko sa inyo kanina, ay may layunin na siya na para sa iyong buhay, no? Alam na niya, no? Nagawa na niya ang plano niya para sa iyo. Yes. Nagawa na niya ang plano na para sa atin daw, no? So how sweet, no? Ang Panginoon, no? Napakabait niya talaga, no? Walang kapantay, no? Ang ating Panginoon, no? Walang kapantay. So, ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking pansinolob ng layunin. Ano yung Tagalog sa, napakalalim na ito, pansinolob ng layunin. Tingnan nga natin dito. Pansinolob ng layunin. Ba yun? Kasi baka nagkamali ako sa nilagay ko kasi sa aking, yun. Hindi ko kasi lahat kinuon talaga dahil number 2 tayo dito, no? At nagawa na niya ang plano niya para sa wala. Yun na nga. At ang layunin niya ay para sa isang buhay man lang na naiambag, no? Pwede kang pumili ng profesyon, asawa, libangan, pwede kang pumili, no? At marami pang mga bagay sa buhay mo. Pero hindi mo mapipili ang layunin ng buhay mo. Totoo yan. Hindi mo mapipili ang buhay mo, pero pwede kang pumili ng mga ng family, no? ng asawa, mga libangan mo, no? Pwede kang pumili ng ganung mga bagay, but hindi mo mapipili ang buhay mo. Anong buhay ba natin next week, no? Hindi. Napaplano nga natin, sometimes pumapalpak tayo, di ba? So we should pray our God, no? So number 3, ang layunin ng buhay mo ay bahagi ng isang mas malaking, ito sabi ko, pansinsinukob. Ano ba yun? Na layuning itinalaga ng Diyos para sa kawalang hanggang eternity, no? Ang layunin ng Panginoon na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Wow, ang sarap, no? Okay, ang sarap talaga, no? So dito na tayo nagtatapos, no? Kaunti lang ito kasi 1 lang kasi ito, no? So sa next week na naman ay itatakil natin to ng 2 sa 2 tayo ulit, no? Okay, Lord, maraming salamat, Lord, sa gabing ito, Lord. Thank you very much, Lord God, even though kaunti lang na i-share po namin, Panginoong Ama, but we're excited talaga, Lord, na maitakil ulit namin, marinig ulit namin ang yung salita, Panginoong Ama, o Lord. Lord, help me, help them also na manawaan nila, Panginoong Ama, na nakaibuti nyo talaga, Panginoong Ama, o Lord. You're the best talaga, O Jesus. We pray, Lord God, na help us to grow, na makilala po kayo, na po ko namin kayo ng more and more, Lord God. You know that we love you always, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Bye for now. Bye, mga kapatid. Bye.